Yo, what is up? What is up? What is up, guys? Welcome back to our channel. Welcome back to another video. Kabit mo tayong sticker. Team Bomac na kabit na. Tapos si Jutay na Vespa Takas. Ang liit, pang Vespa talaga siya, guys. Yun. Diyan sa ibabaw ni Bomac. Ito yung mga nakuha natin bago tayo malis. Shoutout ni Mighty Ipis, kay Amor Solo, kala Southside Tito. Tapos yung magnet ni DJ DLS. Yan, nandyan yan. Yung sticker ko, hindi ko alam saan ko lalagay. Saan ko lalagay yan? Ha? Sabi ko nga, dito na lang sana eh. Dito oh. Para sa buong video, kita mo yung sticker. Ngayon lang ulit tayo makakapag-best pa dito. Samahan nyo lang ako. Let's go. Yun! Feels good to be back sa sarili nating best pa. Parang huling nagamit ko to before pa ako umalis eh. So almost isang buwan na, or almost 1 month since last na nagamit natin. Pinapa-start lang natin to kay Utol at least twice a week para hindi ma-dead yung battery. Yes sir. So today is Thursday and tayo ay naka-day off na ulit. So first 3 days tayo sa trabaho, Monday, Tuesday, Wednesday. Hindi ko alam yung feeling nung pagbalik ko. Parang sobrang sarap magbakasyon. Nung bumalik ka, parang ba't bumalik ka pa sa trabaho? Pero syempre, kailangan natin magtrabaho, di ba? Kaya lang sarap kasi nung bakasyon na yun. Talagang walang iniintindi. Ride lang, walang schedule, kung anong maisipan yun ang gagawin. Pero okay naman. After ng first few hours sa trabaho, nakuha natin ang ating rhythm ulit. Today, samahan nyo ako. Oil change tayo sa Vespa Culture kay Vespa Pogi. Kay Pogi Vespa. Ano nga ba yun? Vespa Pogi? Pogi Vespa. Mileage check is 2884. Alam ko, in-oil change namin to nasa 1,100 o 1,200 miles. Almost 2,000 miles na tayong nailagay ko bago nung huling oil change. Sakto, day off tayo ngayon. Sakto si Pogi, day off din. Kaya sabi ko, sige, oil change tayo. Sarap ng weather. Medyo parang 70 degrees lang ngayon. So naka parang thermal sa loob, airbag, tapos regular jacket. Okay naman, kaya naman yung lamig. Ewan ko lang mamaya pag uwi ng medyo madilim na. Kakayarin pa rin na yung lamig. Pero kaya yan. Kagabi nagkakayaan mag-ride, di lang natuloy eh. Magda-downtown ride sana kami lang Mike Boma, kaya lang yung iba parang nilalamig ata. So hindi na natuloy yung aming ride kagabi. Pero ayos lang yan. At least ngayon makakasingit tayo ng ride para magpa-oil change. Hindi ko pa rin na-check yung tire pressure nito, pero okay naman yung feeling. Hindi naman siya feeling malambot. Huwag nyo akong gagayahin. Pag matagal nyo hindi ginamit yung motor, double check nyo ang tire pressure lagi. Pero mamaya kaya Pogi, i-double check natin tong tire pressure ng Vespa natin. Yo! Yo! Come on, man! Bye-bye. Nag-sorry siya. Anong magagawa ng sorry mo kung tumama? Diba? Hello! Oh, gahay yung bata. Oh. Kapit ng bata. Sarap. So yun nga, pa-check natin mamaya yung tire pressure natin kay Vespa Pogi. Pero okay naman siya, hindi naman siya feeling malambot. Kasi nung minsan yung likod nito lumambot ng parang 17 PSI. Pagka ina-accelerate mo siya, nag-kick in yung ABS niya. Ayaw mandar. Nag-ABS lang siya. Yung pala, malambot yung goma. So ngayon okay naman siya. Okay naman yung feeling niya. Sana okay yung audio natin ngayon kasi meron kaming vlog sa Tagaytay ng mga bata Hendrik Nagabi tsaka si Tito William. Nag-scooter kami puntang Tagaytay. Yung pala
Dun pa lang, yung audio ko naglolo ko na. Yung mic ko na out of place na siya dun sa loob ng helmet. Kaya the next day, yung full print Manila na big bike. Kaya pala masama na yung audio noon. Dun pala the night before pa lang, masama na yung audio. So sayang, hindi ko alam kung i-upload ko. Pero tatry ko salba. Siyempre hindi lang ganun kaganda yung audio. Pero masaya rin kasi yung ride na yun. Kasi inulan kami noon. Inulan, foggy, gabi. So tignan natin kung masasalba natin. Let's go. May lumabas na bagong Vespa. Hindi ko pa lang siya napag-aaralan. Parang GTS siya pero 310cc. Hindi ko lang alam talaga yung exact cc niya. And wonder kung anong difference sa power nun nito tsaka anong sa 310. Kung anong update yung ginawa nila sa makina. Pero so far yung 300 natin, happy na tayo dito eh. Hindi ko rin na test drive yung Lambretta G350 ni Mr. Soprano. Naiiya ako eh. Pinapa-test drive niya nung nasa Marilaki kami. Kaya lang sabi ko, ayoko. Putsa, bagong-bago yan. Baka mamaya, diba? Pero ang ganda, ang pogi nun G350 na yan. Pati yung kulay talagang pulang-pula. Actually, hindi ko alam saan tayo dadaan eh. Pupunta kala pogi. Pala na. Time check, it's 3:15 PM. So pag uwi natin ito, sure yan, madilim na. Freeway gaming na lang. Freeway gaming na tayo para hindi tayo masyadong hapunin. Medyo rush hour naman na to. So medyo busy na rin yung freeway. Kaya okay na mag freeway tayo. May nakamotor na isa chill ride lang tayo dito sa freeway. So balikan ko kayo mamaya pagka nakalabas ulit tayo sa side street. Kasi sigurado malakas ang hangin dito sa freeway sa video natin. So let's go. Kahit freeway talagang okay na si Vespa. Sumasabay. Basta mga 70-75 takbuhan ay ang kaya ni Vespa yan. Ang sagad kasi nito 81 eh. 81, so mga 130 kilometers per hour siguro. Basta flat kaya mag 81 na ito. Pero kung mga 65-70 wala, easy kay Vespa natin yan. Okay lang, kaya sumabay sa traffic. Lalo sa freeway, ang iiwasan nyo lang, huwag kayo sa blind spot ng auto. Make sure nandun kayo sa kita ng nasa side mirror, nasa view kayo ng side mirror ng kotse. Yan ang kalaban mo dyan. Pag nasa blind spot ka nyan, pag bigla nag-change lane yan, syempre lalo na pag naka-Vespa ka, wala kang power na mag-overtake, diba? So just make sure na wala kayo sa blind spot nila. And since wala kang power na overtake, kung medyo alanganin yung change lane, huwag mo na ipilit, diba? Preno ka na. Hayaan mo na siyang lumipat ng lane. Kaya guys, anong interval nyo ng oil change o ng PMS sa mga Vespa nyo? Ilang kilometers bago kayo magpalit ng is? Kasi alam ko doon sa Italjet Dragster, sinasabi ni Tito William, ang sabi sa kanya ng Access Plus, parang first 1,000, actually before 1,000 nga niya pina-oil change, pina-PMS. Tapos yung next doon is 5,000 kilometers na. Siguro doon sa Italjet na yan okay lang yun kasi hindi masyadong ginagamit. Pero kasi kami, madalas namin kami din tong Vespa dito. Tapos pag ginamit pa namin, lagi ring babad. Most of the time, diba? Lagi ring sumisigaw yung motor. So feeling ko at least at mga 1,500 to 2,000 miles siguro okay na yun. Basta check lang din siguro regularly ng langis na make sure hindi nagbabawas yung langis para safe ang motor. Yan naman ang buhay niyan, di ba? Langis. Yung gear oil, alam ko napalitan na namin to ni Mr. Sarap nung kasabay nung bago kami mag-California. So hindi ko rin alam kung gaano kadalas pinapalitan yung
gear oil. So comment down below guys kung anong interval ba dapat ng gear oil and ng change oil. Change oil lang tayo ngayon guys, hindi tayo change all Wala tayong, actually wala tayong bililing pyesa dyan galing. Wala tayong nabiling pyesa galing Pilipinas pero okay lang kasi wala naman akong hinahanap na dito sa sa Vespa. Kumbaga yung gusto kong build nandito na. So okay na ako, suspension, wheels, exhaust. So far yung power naman niya okay na sa ginagawa namin dito. Ay, may aksidente na naman dito Sobrang daming aksidente nitong kahapon dito sa Las Vegas. Ewan kung bakit, pero ingat-ingat lang guys kahit nasan kayo. Las Vegas man yan, Pilipinas. Tapos ganyan kita nyo may parating, mag-u-turn kayo dyan. Ang gagaling nyo talaga diba? The best. Basta ingat-ingat lang, magpapasko pa naman. Ayaw naman natin magpasko ng malungkot. So, dapat masaya lang. Lalong-lalo magpapasko. Kahit hindi magpapasko, dapat happy lang tayo. Wala pala akong gas. Milaw pala yung gas ko. Mamaya na ako magagas after ng oil change. Pauwi na kasi. Usapan namin ni Bogie 3:30 Time check 3:28. Hindi ko lang alam kung advance to ng mga 10 minutes So hopefully on time pa naman tayo. Tayo kay Vespa Culture. Tapos pakita ko sa inyo yung mga Vespa ni Pogi mamaya. Yung mga karga ng Vespa ni Pogi. Sagad din yan, sagad. Parang si Mike Bomac yan mga boy sagad sa Vespa. Yung kanyang GTS din 300 na Super Tech. At saka yung Sprint. May mga dumating na tambucho yan galing Indonesia ata yun. Shijiro ba yun? Shijiro exhaust para sa 300. Ewan ko lang kung sa 300 dumating na, pero yung sa Sprint niya alam ko dumating na yun. Yung sa 300 hindi ko sure kung dumating na. Hindi ko lang, parang power pipe lang ata yun kasi mayroon dalawang version, yung racing at saka yung parang power pipe. Gusto ko marinig yung power pipe kung nandyan. Alright, malapit na wala Pogi, kita-kits tayo doon. Let's go. Yun na. Dito na tayo kay Vespa Culture. Pero sarado pa yung gate pero sabi naman niya, dito siya. Namin laro May RX-7, may S14. Ito, na-drive ko na to actually sa racetrack. Na-drift na natin. Drifting niya sa akin to sa Apple Valley. Siguro a couple years ago. Sarap din, stock na SR20. What's up, Aka? Oh, you got the power pipe in? Ayun You like it? Sounds good? Ayun Shijiro na power pipe. Yung siya sabi ko kanina. Mamaya sound checkin natin to. Pareto pa lang Sprint. Yo, even the Sprint you put the same thing Alright, let's go. Here? Yeah. Push you all the way forward. Ready? Go. There you go. It's up. What's up, Vespa Pogi? What's up? Why not? Damn. Why not uploading, dog? No time to make videos. Come on, man. So ito yung Sprint. Hey, what wheels are these? AM factory wheels? Yeah. AM Studio. Tapos carbon auxiliary light. Hey, you got Brembo on these already? Yeah, see? Brembo. Walang wala. Kasi ito yung Super Tech ni Pogi. Sound check natin, ikot natin para ma-feel natin yung power pipe. Zilioni na suspension harap likod. Tapos Marus lang naman na wheels.
wala rin. Tapos yun nga yung Shigiro na exhaust power pipe. Chigi. Naka-Chigi to guys. Gusto ko maglagay nito kaya lang sa Multistrada, pero bumili tayo ng suit eh, kaya hindi tayo nakabili ng Chigi. Tapos naka top box din siya, Vespa. Tapos sound checkin natin tong power pipe ni Pogi. Super Tech. Yes sir. All digital TFT. Painitin na natin ng konti, tapos i-sound check natin. Nagtutumanog ah. Nahimik siya. Try ikot natin, let's go. Ito naka Polini na panggilid. Is it the 9 rollers? Or the 6? 6 rollers? Kasi alam ko ang Polini may 9 eh. So ito naka 6. Super Tech baby. Sarap din ang feeling ng ano ah. Wala, ang ganda tumunog ah. May arangkada. Tapos side mirror bar end. Di ko lang kung anong brand to eh. Rizoma pala, my bad bro. Yo! Ganda rin tumunog. Okay yung exhaust ah. Tahimik pero pag binira mo, ganda. Yung gilid niya okay din. Mas may parang magaang siyang umalis. Hindi ko lang alam yung dulo nito. Oh, ganda rin. Feels good. Pero yung suspension, okay yung feeling na suspension nito ni Pogi ah. Ganda nung ano, Zillioni to. Alam ko Zillioni to eh. Oo ah. Ganda ng ano. I like the suspension. Ganda. It's Gucci. Center stand tayo para sure. Bumaga yung ano, bumaga yung plate nung exhaust dun sa wheels niya. Pogi talaga ng Maros eh no. Hindi ko lang kaya bilhin yung Maros eh. Okay na tayo sa Soka. Sounds good man. Yeah. And I'm sure it has more back pressure than the Arrow. Did you feel the back pressure? You can feel it. You can feel it. I can tell it. Oil change. Chip black. Probably. Not too black. Not too black. Not the way you like. Amsoil scooter oil 1040. So testingin natin to ngayon. Yung huling ginamit namin is yung Castrol. Kaya lang kulang ako ng kalahati. So gamitin natin tong Amsoil ni Pogi. Pogi, Merry Christmas. Fucking try it if it's gonna fit. Yeah, thank you. Full print Manila, baby. Oh, that thing, huh? Where they make the plug? The jerseys, yeah. I know you wear white, so. Yeah, boy. Try it, man, if it's gonna fit. It should fit. Yeah, Plus a lot of weight too. That one you could put the pads if you want. I can feel it there. Yeah. Even the back, if you want to put the back protector. Oh, the big one? Big Yeah. back protector? Hell yeah, dude. Yes, sir. Fits. Yeah. Pogi Vespa. You forgot to put Pokey on there. Guys, may exhaust dito. Ano, yung Shigiro. Yan o. Nag-iisip ako ilalagay natin sa Vespa natin eh. Hindi ko na alam kung babagay eh. Pero, saya naman tayo sa Malossi para lang maiba. Comment down below kung palitan natin. Iba siya doon kasi ito parang power pipe yun, talagang parang exhaust talaga siya na polished. So, pero tingnan natin. Let's see. Let's go. Thanks folks. Yeah. Alright. New oil change baby. Ayos na. Oil change na ulit. Palamig na. Wala nang araw. Dito pagkababa araw, matik ano eh. Matik 5 degrees colder. Sarap ng feeling pag bagong oil change yung motor eh, no? Feeling mo, tulin eh. Pero sarap ng ano, okay yung front suspension ni Pogi yung Zillioni na ano, na fronts. Naramdaman ko yung difference ng harap agad. Ito okay naman to, kaya lang iba lang yung pagka ano nung
suspension niya. Lalo na yung all-ins ni Bomac. Yun, the best. Kaya lang, di atin kaya ang all-ins. Pang ano lang tayo, Jolens. Pagas lang tayo, sandali. Tingnan natin yung exhaust. Di ko kasi ma-imagine pa yung itsura niya eh, na polished yung ilalagay na exhaust dito eh. Oo ha? Tulin. Oo. Namiss ko talaga yung Vespa natin guys. Iba pagka yung sa'yo yung dinadala mo eh. Pero astig yung GTS ni Tito William. Talagang parehong feeling siya nung GTS na itim yung nakuha namin dati. Okay, Kuya JR na ngayon. Pareho siya ng feeling ng takbo. Pareho astig yun. Hindi na natin sa Marilaki. Check out na yung video namin nila DJ DLS sa Marilaki guys. Masaya yung ride na yun. Dito walang Marilaki eh. Pero daling ko kayo sa Red Rock sa isang araw. Kasi nung umattend tayo ng Christmas party ng DJ DLS Boys, panay Red Rock yung sinasabi nila eh. Maganda raw eh. So isang araw balik tayo ng Red Rock. So first time natin ginamit yung Amsoil. Pero yung sa Castrol kasi 540. Itong Amsoil 1040. Pero nakalagay naman doon pagka sa website ng Amsoil, pag chinek mo Vespa, yun yung binibigay na na langis yung 1040 nila. So I think okay lang naman yun. Basta pareho naman silang synthetic, fully synthetic. Rush hour na, time check, it's 5:07. Andun na, ganda ng Christmas lights ng bahay dito. Pasko na. Merry Christmas sa ating lahat. Sana'y merry ang Christmas nyo guys. First time ko magtatrabaho ng Pasko So yung company namin first time din nagbukas ng Pasko. So sakto hindi ko naman day off yung Christmas day. So no choice, pasok tayo ng Pasko. First time yan. First time in history magtatrabaho tayo ng Christmas day. Traffic naman. Ang haba niyan Dito tayo sa bike lane. Wala naman na may bisikleta eh. Huwag lang sana may pulis. Ang haba nun tapos magbubukas ng pinto dito Yun, the best. Alright, nakalusot tayo sa traffic. May Shell dito, pero may Shell din dun sa 2 stop starts from here. Doon tayo mag-gas. Yun, nakapag-gas na. Pauseri na naman, hindi ko na nakunan. Na tayong gas boy dito. Pero nung nandun ako sa Pilipinas, dalawa rin yan pauseri din dalawang gas boy Pero pag sanay sa Vespa hindi pau. Freeway na lang. Traffic na dyan sa side street. Yung panggilid nito hindi natin pinapalitan kasi hindi masyadong ramdam sa 300 yung panggilid. Nung nagpalit si Mike Bomac tsaka si Pogi Vespa ng panggilid, bumilis yung arangkada. Pero sa dulo, for some reason, itong motor natin, feeling ko mas okay siya sa duluhan. Itong hindi naman ganun kasama sa arangkada to. Mas mabilis lang umalis yung kanila. Pero pagdating nga sa rektahan, for some reason na mas okay itong tumakbo, itong puti na, itong Racing 60s natin. Kaya hindi ko makita pa yung need na magpalit ng panggilid. Siguro pagka naubos na yung panggilid natin, pwede sumubok ng Malossi, o kaya meron pang isa yung J Costa ba yun, nakikita ko lang din sa mga groups J Costa ng panggilid na ginagamit na sa 300. Pwede siguro subukan yan. Pero ngayon wala akong complaint dito sa panggilid nito kaya goods na goods pa tayo dito. Freeway gaming tayo ulit. Sarap sana kung sa Pilipinas pwedeng i-expressway yung mga 300s na. At least mga 300. Kasi makasabay naman talaga sa traffic Ayan duluhan.
Easy 70, 75. Oh. Diba? Bagong oil change pa. 80. Nakulang 80 agad. Eh sa kilometers sila na yun 120, 130, di ba? Di sasabay sa traffic yung mga Vespa dun sa yung mga 300 sa expressway. Araw ko lang talaga kanya-kanya patas yan. Overtake tayo, bagal dito. Ayaw ko isagad ng 81 kasi ilaw na naman yung check engine natin. Pag sumagad ng 81 to, nagbabag siya. Parang yung sensor ng speed sensor, naiiba yung basa pagka sumagad. Check engine na naman yan pagka sumagad siya. So hanggang mga ano lang tayo 78, 79. Yun o, nagbag na naman siya. Yun na, ilan naman yung check engine. Pero ano naman, reset lang naman yan. Ayun o, kanya ka lang 75. Mamaya pagdating sa bahay, reset agad natin. Ayos pa rin yung aux light natin ah. Di pa rin. So far naman doon sa batch na nakuha namin, wala pa namang naglokong aux light. So goods pa rin yan. Mahabang brand na itong aux light na ito, nakalimutan ko na. Ayos na. Labas na tayo ulit ng freeway, anong kaya naman eh. Yung aux light ni Sir Alf, ganda ng bato. Pinagawa niya sa ano, pinakabit niya sa Scoot Monkey. Ganda nung ano, malinis yung pagkakagawa nila kasi nilagay sa luggage rack sa harap. Maganda yung pagkakagawa. Malinis. Tsaka ang ganda nung bato ng ilaw. Tsaka pinapowder coat din niya yung wheels niya. Check nyo ngayon si ano, Moto Gadget Photographer. Ganda pogi rin ng Vespa niyan. Classic looking talaga. Yung color scheme na napili niya, white at saka yung anong green ba yun? Anong green nga ba yun tawag nila? Relax green ba yun? Hindi ko alam eh. Pero pogi. Classic na classic. Tapos ngayon ceramic coat pa. So mas kikintab yun. Ayun lang. At tigil. Ginaganaan ako mag-red rock bukas bahala na. Laking tahimik talaga na ito doon sa Malosi ng ano no, ng Italjet. Ang motor yun, hindi ka makalimutan yung ingay ng motor na yun. So yun nga, yung vlog namin sa Tagaytay, maingay na nga, tanggal na nga yung mic sa pesto niya sa loob ng helmet ko. Tapos yung ingay pa ng Italjet, di doble-dobleng ingay. Parang di mo na maintindihan yung ano, di mo na maintindihan yung sinasabi namin. Masaya pa naman yung ano na yun, masaya pa naman yung ride na yun. Pero tingnan natin, i-upload natin kung wala manood, wala. Pero testingin natin. Bukan natin isalba. Ingay ng Beamer. Pero malaking lambot niya ang upuan na ito kasi sa Italjet. Okay, pero pogi talaga yung Italjet. Hindi na siya kasing komportable ng Vespa. Hindi ka makaganyan dun. Hindi ka makaka-stretch ng legs mo. Pero masarap siyang gamitin. Pagka pogi ride lang yun. Pagka long ride dun, kaya naman. Kaya lang syempre mas iba yung pagod mo dun kaysa sa Vespa. Yung suspension niya actually okay siya. Maganda yung suspension ng Italjet. Hindi matagtag. Maganda naman yung play. Hindi ko alam kung adjustable yun, pero feeling ko adjustable yun eh. Diyan lang kayo guys. Let's go. Tayo na. Daming tama talaga. Tanda na. Matanda ng ganyan. Kaya mo na. Isang araw nag-multi ako papasok.
traffic. Feeling ko nasa Pilipinas pa rin ako eh. Naalala ko, nandito nga pala sa Amerika. May huli na nga pala dito, late split. Pero okay lang. Wala namang naka-tempo. Talaga lang traffic, sobra. Bilis lang yung biyahe natin talaga. Pag pinriway mo, bilis lang biyahe. Ngayon nga lang, umilaw yung check engine natin. Pero reset lang yan. Doon lang yan sa speed sensor natin. Pag nagbabag siya, pag sumasagad, tapos gumaganon, pag sinisinok, kasi nga sagad na, nag-iiba yung reading ata ng speed sensor. So umiilaw yung check engine. Pero meron tayong laging baong pang reset dito eh. Sa bahay, reset na natin. Alright guys, nakapag Vespa na naman tayo. Unang sampa natin dito sa Vespa mula nung pagbalik natin. And it feels good to be back. Na-miss ko siya guys, na-miss ko siya. Alright, I'll just end the vlog here. Malapit na tayo sa bahay. Again, maraming salamat sa mga bago nating new subscribers. Welcome sa ating channel. And kung napadaan ka sa video na to or sa channel natin, hindi ka ba nakasubscribe? Subscribe ka na. Sabi nga ni BSR, libre lang po yan. Alright, until the next one, ingat kayo dyan and enjoy. Let's go.